At ngayon, tayo po ituloy natin ang ating series ngayon na Mean It. Mean It to Win It. Tingnan natin kung meron ba. Kailangan naman natin patayin ulit. Yan, i-reset. Meron na. So ngayon po, ang ating topic ngayon ay True Reconciliation. Ito po ay para sa mga mga may kaaway. Meron may kaaway, Taas ang kamay, mga may kaaway. Joke lang. Baka mamaya magtaas talaga ng kamay, Lahat tumaas But anyway, so ito po naniniwala ako maganda po i-refresh ito sa atin kasi ang conflict po sa buhay ay hindi nawawala. Mapamilya, mapakaibigan, at lalong-lalo na sa pagdating sa politika. Marami nag-aaway kahit mga churches, mga Christians. Ito po bahagi talaga ng buhay sa isang relationship nagkakaroon ng conflict. So pero ang mahirap pag yung conflict na yan dumating kumbaga sa all-out war. All-out war or talagang pagkakagalit na para bang wala ng pag-asang mangyari. Sa Biblia, malinaw ang sinasabi sa atin na kailangan yung pakikipagbati, pagpapatawad, ang hamon, ang laging tunituro sa atin. Kagaya nung last week kay Zacchaeus, isang halimbawa ng pagsisisi ang ginawa ni Zacchaeus at ang pagpapatawad naman ng Panginoong Hesus ay kanyang iginawad. Kaya dito po napakahalaga yung true reconciliation o totoong pag-aayos ng relasyon. At para po maunawaan natin ito, I invite everyone na tumayo. Basahin natin ang ating verse. Ang story po natin kay Jacob at Esau. So marami ho itong chapters pero we try to make it short. Basahin lang natin muna yung 3 verses mula sa Genesis chapter 25 verses 24 to 26. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay, kaya't Esau ang ipinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kambal. Taon si Isaac noon. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Ito po'y magandang halimbawa po ng pagsasaayos ng relasyon, reconciliation, Panginoon, ang buhay po ng magkapatid, ang kambal na ito na si Jacob at Esau, Panginoon. Kaya dalangin po namin ang aral para rito, Panginoon, ay patuloy na maunawaan namin at patuloy, Panginoong Diyos, na maisabuhay namin, Panginoong Diyos. Ito po'y unang bahagi ng aming pag-aaral. Samahan niyo po kami turuan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So background lang ng story natin dito, si Isaac ang kanilang tatay ay 40 years old na nag-asawa. Basically kasing edad ko po. Wala pa naman ang birthday ko. 41 na ako sa sa Friday. So 40 years old. So yung mga magbabalak mag-asawa diyan, pwede pa hanggang 40. So 40 years old. Meron ba dyan? Life begins at 40. Kaya pa. So ngayon, nagkaanak nga sila. Pero ito, sabi dito, 60 years old. So 20 years ang inantay bago nagkaroon ng anak. Ngayon po, pag ikaw 60 years old ka, nagkaanak, parang na yan, milagro na yan. Kasi pag nanganak ka ng mga 35 years old bilang babae, asahan mo, pre-eclampsia, mga ganyan. Sa case namin ni Tricia, hina-high blood ng babae kapag 30 plus na mataas ang chance na tinatawag na pre-eclampsia. Pero alam natin, nung panahon na to, iba pa yung katawan ng mga tao, iba pa yung kanilang kalusugan, at ngayon po ay ibang-iba. Kaya nga mapalad ka pag 60 years old ka, na malakas-lakas ka, nakakapaglakad ka ngayon. Pero ito, sa kanila, nung panahon na ito, 60 years old, na si Isaac nung ipanganak ang kanyang kambal. So tingnan muna natin, para maunawaan natin yung conflict dito, para maunawaan natin yung reconciliation, yung napakahalaga ng pagsasaayos ng relasyon, tingnan muna natin yung pinag-ugatan ng sigalot. Kasi mas maiintindihan natin yung lalim. Kasi minsan hindi ka lang mapansin, hindi ka lang mabati ng happy birthday, tatampo ka na agad, meron ba dyan? Hindi ka lang maimbitahan sa pagkainan, tatampo ka na agad. Diba? O di ka lang maimbitahan sa kasal, tatampo ka na agad. So minsan napakababaw lang nun, actually. Yes, sometimes there's pain, pero hindi yun sapat para magtanim ka ng galit.
So dito, tingnan natin, ano ba yung pinagmulan ng conflict ng magkapatid na ito? Normal po sa magkakapatid, minsan nag-aaway, lalong-lalo pag mga bata, at kami po nakikita namin si Elijah at Elisha, mga nagre-wrestling minsan, mga nag-aaway, yung mga magulang, alam yan, di ba? Yung mga, pag meron kayong dalawang anak na magkasunod, laging, normal yan, ano? Pero hindi po normal, matanda na kayo, mag-aaway pa. Pero sometimes, it is very important, alamin natin yung pinag-ugatan, pinagmulan. Meron pong pinagmulan. Dalawang bagay po, patungkol po dito, ang sigalot sa pagitan ng magkapatid. When we say magkapatid, si Esau na panganay at si Jacob na bunso. Sila po'y kambal. Si Esau ang panganay, si Jacob ang bunso. Tingnan natin. Number 1, ano po yung naging problema? 1, 2, 3, go! Yan. Favoritismo ng magulang. Merong favoritism. Ito yung simula ng problema. Merong favoritism. Sa mga magulang, isa ho ito sa dapat bantayan. Minsan meron talagang sa relationship, siguro hindi naman siguro sinasadya, meron kang favorite, ito mas tahimik, ito mas gusto ko to. Normal yata minsan sa tao yan. Pero ang point po dito, ang application nito hindi lang para sa mga magulang. Even sa relationship, sa kaibigan. Kahit sa kaibigan, meron kang paboritong kaibigan. Minsan ayaw mo kasama yung mga buraot, yung mahilig humingi. Lagi na lang ako eh. Diba? Ayoko kasama to, palahingi ito eh. Diba? Ang gusto mong kasama lagi, yung mga nanlilibre. Diba? Meron tayong tinatawag na preferences. Pero ibang case po ito pag ikaw ay magulang. You need to disregard, to intentionally disregard, itapon mo muna yung mga preferences mo. You need to treat your sons and daughters fairly, equally, kasi nagiging problema yan at nararamdaman yan ng mga anak. At dito, nakitang-kita rito. So, tignan natin dito sa Genesis chapter 25 pa rin, verse 27, lumaki ang mga bata, naging mahusay na mangangaso si Esau. So, ibig sabihin, si Esau, mahilig siyang lumabas. May hunter siya. Wala pang baril ng panahon nito, malamang mga pana, mga palaso, mga sibat siguro, gamit niya rito. Naging mahusay na mangangaso si Esau at sa kaparangan na halos tumitira si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Siguro, nag-ML siguro to nung panahon na ito. Pero wala pang ML nung panahon na ito. Ano kaya ginagawa niya? Wala pang Netflix. Para more on nakikita natin dito si Jacob, siya ay introvert. Mahilig siyang mag-isa. So nakikita natin yung differences. So sila po hindi sila identical twins. Sila ay fraternal twins. So magkaiba yung kanilang itsura. Yung isa mabalahibo. Yung isa naman ay makinis ang balat. At isa naman mahilig lumaboy. Yung isa naman mahilig lang tumambay sa bahay. Pero dahil doon, meron siyang naging epekto din sa mga magulang. Sabi dito sa verse 28, higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau. So yung tatay, syempre tatay ka eh. Unang-una po, favorite ni Isaac kasi unang-una panganay. Nung unang panahon na ito, iba po ang pagtingin sa panganay. Unang-una panahon na ito, iba ang pagtingin sa mga lalaki, mas mataas ang pagtingin sa mga lalaki, at lalong higit kung ikaw ay panganay. Kasi ang mga panganay, ang mga lalaki, ang laging tagapagmana. At yung mga tatay, siguro si Isaac, dahil siya siguro ay magaling na mga ngasurin siguro siya ng kanyang kabataan niya, and baka nakikita niya yung sarili niya. Oh, that's my boy. Yo man, that's my boy, good hunter. Siguro ganyan lagi sinasabi niya. Palibasay, kinawiwilian niyang kainin ang mga nahuhuli. Kaya pala, laging busog ang tatay. Kaya pag binubusog natin ng mga natin, di ba? Yung mga magulang natin. Salamat anak, pero kapag ikaw naman ay sabi niya, pasensya, minsan masakit Sabi nga ng mga magulang, ito'y laging linyahan sa amin. Mga palamunin. Di ba? Yung mga, di man lang makapaghugas ng plato. Alam niyo na, yung mga batang 90s, di ba? Yun ang naririnig natin sa bahay lagi. Kahit sa kapitbahay namin, laging ganyan. Minsan, dami namin experiences sa ganyan. Sana ngayon, mga tumutulong naman tayo sa mga magulang natin. Although responsibility talaga ng mga magulang yan. Pero makikita natin dito, may favoritism kasi nga, nakikita niya, ang galing ng anak ko ang galing mag-hunt. Tapos nakakain ko yung mga hinuhuli niya. Pero ito naman, samantala, si Jacob naman ay ang mas mahal ni Rebecca.
Siguro dahil mas tahimik, laging nasa bahay. Sabihin natin siguro mas mama's boy si Jacob. So meron ng conflict agad. At alam niyo po sa mga magulang at sa mga magiging magulang at yung mga magulang dito, mga magulang maglaro, mga magulang sa eskwelahan. Ang favoritism po ay sobrang babantayan natin. Nararamdaman ng mga anak yan. And sa mga pag-aaral, nagkakaroon talaga siya ng epekto. Minsan, hindi lang nagsasalita yung mga anak natin, pero nararamdaman nila yan. At kapag kayo mga bata, kinalakihan nila yan, daladala nila yan. Ang mga bata, akala natin wala lang sa kanila. Di ba yung napanood yung interview kay Raisa May Dizon? Na yung pinagsalitaan lang siya, bata pa siya nun eh. Siguro, yung mga nagsabi nun, wala lang sa kanila, yung masakit na salita na yun. Pero dala-dala niya pala yun hanggang sa paglaki niya, So dito, ito yung naging problema. There is a clear na favoritism. Mas mahal ng tatay yung panganay, mas mahal ng nanay ang bunso. Babantayan natin ito. O sa kahit anumang relationship. Kaya naalala ko nung ako'y 4th year, hindi ko na babangkitin pangalan ng teacher, nahalatang halata yung favoritism sa mga babae. Lagi values pa naman yung tinuturo niya sa amin. Ba't lagi kaming nasisermonan nitong na to? Lagi kaming nasisermonan. Kaya yung yung klase na yun, parang ayoko mag-aral eh. Wala akong ganong mag-aral. Nakaka-apekto talaga siya kahit sa eskwelahan. 'Di ba yung mga yung mga uso salitaan ng unang panahon, mga sip-sip to ah. 'Di ba may mga sip-sip talaga sa eskwelahan eh. Mga estudyante ganyan. So, nakaka-apekto siya sa aming mga estudyante na wala kaming ganang mag-aral pag ito yung teacher na ito. Minsan gusto namin mag-cutting. Pero yun unang panahon yun. Ngayon yata mahirap na yata mag-cutting. Marami ng bantay sa eskwelahan eh. Noong unang panahon, kakaunti lang eh. Bibila mo lang ng fishbowl yung gwardiya ng anasa dati, okay na eh. Pwede ka na mag-cutting noong unang panahon. So favoritism, it is very dangerous. Pangalawa, ang naging simula din ng conflict dito, 1, 2, 3, go. Ayan, ang katusuhan ni Jacob or Jacob, number 1 po, sinamantala ang pangangailangan ng iba. Specifically, ng kanyang kapatid. Dumating na ba sa punto ng buhay nyo, yung nangangailangan ka, yung talagang gipit na gipit ka, na lahat gusto mo nang ibigay, gusto mo nang ibenta, gusto mo nang isangla. Especially, di ba, pagka merong mga mahal sa buhay na naghihingalo. Yun ang kadalasang mga sitwasyon. Di ba o kaya may kailangan mo ng tuition fee, na lahat na lang ipapangako mo, lahat na lang ibibigay mo para lang makuha mo yung bagay na yun dahil nangangailangan ka. At napakalungkot kung ikaw ay matatapat sa mga taong nananamantala. At ito po si Jacob. Mapagsamantala siya. Makikita natin yung sa Bible yung mga tao hindi ipinakita dito ng Biblia kung gaano kagaling, kaperpekto yung mga Bible characters. Ipinapakita dito kung paanong katulad din natin sila. Kaya dito talaga yung Bible talaga makaka-relate tayo. At si Jacob po, hindi siya perpekto. Hindi siya magandang halimbawa nung kabataan niya. So ano yung ginawa niya? Sabi rito, sa pagpatuloy natin sa chapter 25 pa rin, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani, siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. So anong nangyari? Sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, tinawag siyang Edom. Si Edom po, ang tinatawag po si Esau po, tinatawag na Edom. Mga Edomites galing sa kanya, sa Bible. Lahi po sila sa Bible. Then, 31, sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan ng pagiging panganay or bilang panganay. Ito po tinake advantage, yung pangangailangan. Kaya napakahirap po pag ikaw yung nangangailangan ka and then you need something na madaling-madali na. Naalala ko nung time na naghahanap kami ng tricycle. Ang ganda nung tricycle eh. Pero sabi, kailangan lang namin ng pera.
60,000 binebenta sa amin noon. Ang ganda ng tricycle. Sabi ko, hindi presyong 60,000 to ah. Stainless. Pero may sakit kasi yung ano. Although hindi natuloy yung ano, yung pagbili namin. Hindi natuloy yung transaction, hindi nag-done deal. Pero naramdaman ko yung pangangailangan nung nagbebenta. At syempre, maliit lang yung pera namin. Kahit gusto ko man ibigay ng mas malaki. Kasi merong may sakit, cancer yata kung di ako nagkakamali. Doon kami nagkita sa Balaw-Balaw. Tinignan ko yung tricycle. Ganda ng tricycle, ganda ng motor, mukhang alaga. Pero kailangan nila ng pera. Ito yung sinasabi natin ano, na pag nangangailangan ka, ibibigay mo talaga eh. Magkaroon ka lang, kahit palugi na. Although hindi natuloy yung transaction namin, hindi na namin alam kung kanino niya binenta. Pero kung ikaw, pero nung panahon na yon, parang nakaka-guilty naman na pababaan pa yung presyo nito kasi may sakit. Pero ang buhay, ang sa mundo natin, meron talaga mga taong mapagsamantala. Take note, for example, yung mga nung COVID pandemic, may mga taong nanamantala. Mga overpriced na medical equipment, mga overpriced na vaccine. Alam niyo naman yun, ano? Nanonood naman kayo ng balita eh. Mga overpriced na laptops na hindi natin alam kung kamusta na yung mga investigasyon nito. And take note, ito, mayroon tayong kakilala na tinik advantage. Meron tayong kaibigan, hindi ko na babanggitin kung taga saan, pero hindi po taga Angono. At marami nakakilala sa kanya. Minsan namatay yung kanyang yung isang bahagi ng kanyang pamilya. Hindi ko na babanggitin kung baka magkaroon kayo ng clue. And then, dahil COVID nung panahon na yon, wala nakakalabas. Ito'y chismis lang nung unang panahon, pero nagulat ako nung mayroon akong first hand na narinig na talagang nangyayari pala talaga. Dahil namatay yung kasapi ng kanyang pamilya, sabi sa kanya nung pumunta sa bahay nila, gusto nyo ba ideklara natin yan as COVID? Wala na kayong babayaran sa libing, mga ganyan, etc., etc. Pero hindi pumayag yung kaibigan natin. So gumastos sila ng sarili. So hindi sila pumayag na i-declare yan as COVID, hindi naman yun ang dahilan. Siyempre kung ikaw ay pamilya, ay talagang masasaktan ka. Pero mayroong mga tao tinatanggap na yun sa kagipitan. Ito yung pananampantala na nung unang panahon. At until now, nangyayari pa rin siya. No? At dito, si Jacob, isa siyang mapagsamantala. Sinamantala niya ang gutom. Gutom na nararamdaman ni Esau. Although may kasalanan din po si Esau dito. Bakit? Ano po yung pinagpalit niya? Yung kanyang birthright or karapatan. Nung unang panahon, big deal po ito. Nung unang panahon, hindi mo kailangan ng pirmahan. Salita mo lamang. Ano na yun? Ngayon kasi kailangan mo legal-legal. Okay, panotaryo ka muna. Walang notaryo dito. So, tingnan natin ang ginawa. May kasalanan din si Jacob. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. First and foremost, hindi ka mamamatay sa gutom yan. Talagang hindi lang talaga na disiplina ni Esau yung sarili niya. Pangalawa, ganun kababa ang kanyang pagtingin sa kahalagahan ng pagiging panganay. Again, nung panahon na ito, big deal po ang pagiging panganay. Until now naman sa mga Pilipino, mga panganay ang sumasalo, di ba? Ng bigat na responsibilidad. And then 33, kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. At maaring wala lang ito kay Esau, pero dadalhin niya ito hanggang sa mga susunod na panahon. Later on, malalaman natin. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Bakit po mahalaga ito? Kasi kadalasan po, during this time, ang mga panganay ang talagang nakakapagkuha ng blessing ng tatay, majority ng mga ari-arian, ganyan nung unang panahon, nung kultura nung unang panahon. Ngayon kasi, di ba, meron ka ng last will and testament eh. Pero iba po ang nung unang panahon, nung panahon na ito. Ngayon, last will and testament, pwede mong hati-hatian yung ari-arian mo, pero tayo, kaunti lang, wala tayong masyadong ari-arian. Ang paghahati-hatiin lang nila pagbabayad sa utang.
Okay, ikaw na magbayad kay Aling Bebang, ikaw naman kay Mang Procopio. Wala tayong maipapamana pero sa kanila, mayaman sila Isaac. So, ganun lang, kababaw. Ano po yung lesson dito? Matututunan natin. 1, 2, 3, go. Huwag nating samantalahin ang kahinaan o pangangailangan ng kapwa upang makuha ang ating gusto. Huwag tayong magpapautang. Pag may nang malaki ang tubo, di ba? Ayaw ng Diyos yan. Yung nangangailangan, sige, pautangin kita. Pero collateral muna. Sige, sangla ka muna. Alam niyo po, no? Okay lang din naman may tubo. Kung yan po ay business. Pero kung personal po, no, ang utang ituturing natin na parang bigay na lang. Minsan. Bahala ka na kung magbabayad ka. Sa isip mo lang yun. Ganun po tayo minsan eh. So, kung magbayad siya, bahala na. Kung hindi, bahala na. Bahala na si Lord. Pero magbayad naman kayo minsan. Di ba? Pero ang point po natin dito, ang pagiging pananamantala ay masama po yan. At hindi ho dapat nakikita sa mga Kristiyano. Hindi ho dapat nakikita sa atin yan. Huwag nating tularan si Jacob. Pangalawa po, na ang katusuhan ni Jacob dito, 1, 2, 3, go. Yan, scammer. Scammer si Jacob. Sabi dito, jump tayo ng 2 chapters, Genesis 27. Ano po yung nangyayari dito? So, background muna. Matanda na po si Isaac dito. Sabi niya kay Esau, Esau, matanda na ako at malapit na akong mamatay. Ang hirap pala ng ano. Baka may pumutok eh. So, matanda na ako at malapit na akong mamatay. Ano yung request niya? Pagluto mo ko ng huli mo. So ngayon, to make the story short, lumabas si Esau, nangaso siya para manghuli ng kakatayin at ipapakain niya sa tatay niya. Tapos, tsaka ngayon, ipopronounce ni Isaac yung blessing. Ganun po nung unang panahon, ang blessing. I-declare yung blessing sa kapanganay. Pero ang problema, nandoon yung nanay nakikinig. Ang nanay ay Rebecca. Meron ba Rebecca rito? Sabi ni Rebecca, favorite niyang anak, si Jacob, anak, narinig ko yung tatay mo. Ibabasbasan na yung kuya mo. Dali, magbihis ka. Magluto ka ng lulutuin. Ito, basahin na natin. Magluto ka at ipiprepare ko naman yung damit mo. Bakit mahalaga yun? Sabi, kumuha nga si Jacob ng kambing at niluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Masarap to, siguro, dahil asawa nagluto eh. Ang problema dito, kasabot yung nanay, ano? Parang mga mayayaman din ito, no? Nung ngayon, di ba? Yung mga mayayaman, yung mga nag-aaway-aaway sa lupa. 15, binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabis sa bahay at ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Bakit po? Kasi po, si Esau ay mabalahibo, si Jacob naman ay wala. So, kailangan balutan na parang natural na balahibo. Ano kaya amoy nito, no? And then, si Isaac po dito, wala na siyang sobrang labo na ng mata niya, almost wala na siyang nakikita. Kaya hindi niya makikilala yung kanyang anak. So sabi dito, jump tayo, verse 19, ako po si Esau, sagot ni Jacob, nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin, narito na po ang gusto ninyong pagkain, bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos. And then sabi nung verse 20, nagtaka ang tatay. Napakadali mo namang yatang nakahuli, tanong ni Isaac. Ito naman ang sagot, tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos. Grabe no, nagsinungaling pa. Ginamit ang pangalan ng Diyos. Maling-mali po ang pamamaraan na ginawa, yung ginawa ng magnanay. Nang iniskam nila yung tatay nila at iniskam nila yung kapatid nila. And then, talon tayo sa 23, hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau, babasbasan na sana ni Isaac si Jacob. So pinutol ko na po dyan, ikukwento ko na lang, nagtanong ulit yung tatay, ikaw ba talaga si Esau? Kasi hindi siya makapaniwala eh, yung boses, pero yung amoy at
yung kutis katulad kay Esau. Di ba minsan ganyan, di ba? Maamoy mo lang eh. Kahit nakapikit ka eh, malalaman mo na parating na si ano. Ay, pabango nito, Victoria's Secret ah. Ay, ito bench, mga ganyan. Minsan nakikilala mo na yung tao base sa amoy. So, yun nga, nagtaka pa rin nung kanyang tatay, pero 2 beses nagtanong. And then, pagkatapos ito, kinain na ni Isaac yung pagkain at binasbasan niya ngayon si Jacob. Doon na nagtapos, hindi pa. Ano nangyari? Sa verse 30, matapos igawad ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob, siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Ang problema, anong problema nito? So, tumalo na po yan sa verse 36, ano? Pero ano po yung naging problema dito? Hindi na pwedeng basbasan si Esau. Kasi naigawad na. Naigawad niya na. Ito, mahirap po itong intindihin sa panahon natin. Kasi sa panahon natin, kapag ikaw ay pumirma ng isang kontrata na meron po diyang hindi tapat, meron mga hindi idineklara, kaya ba bumili ka ng gamit, second hand na sasakyan or anything na hindi mo dineklara dyan, pwede mong ilaban yan. Di ba sa korte? Hindi niya dineklara yung problema dito. Or merong panlolokong nagaganap. Pero iba po nung unang panahon. Kung ano yung sinabi mong salita, yun na yun. Kaya kung mapapansin natin, for example, nung si King Darius sa Daniel chapter 6, 'di ba, yung mga sino mang mananalangin na hindi sa ibang Diyos ay ipapakain sa leon. Ang problema, guilty si Daniel. So dapat siyang ipakain sa leon. Ayaw ni Darius 'yon. Dahil close sila, magkaibigan sila eh. Pero walang nagawa si Darius. Dahil sumuway siya sa utos. Hindi pwedeng baliwalain. Kahit na panlilin lang, malinaw na panlilin lang ang ginawa. So pinakain sa leon si Daniel. Alam na nating story, hindi siya kinain, di ba? Isa pang story sa panahon nila King Xerxes, si Esther, Queen Esther. Dineklara, itong date na to sa buwan ng Adar, that is February, March, ganun yung magsama-sama lahat ng mga tao sa buong empire ng Persian, lipulin ng mga Hudyo. And then to make the story short, nalaman na si Esther ay Hudyo pala. So hindi na mabawi ng hari yon. Anong ginawa? O kayong mga Hudyo, magsama-sama kayo sa lugar, ipagtanggol niyo yung sarili niyo. So nung unang panahon, iba po yung mga declaration. Hindi mo pwedeng basta-basta bawiin. Na kahit pa may panlilin lang nangyari. Isa pang halimbawa, si Joshua, yung mga Gibeonites, di ba? Kami sabi ng mga Gibeonites, kami galing sa malayong lugar. Narinig namin ang iyong Diyos ay makapangyarihan. Sa Joshua chapter 8 yata ito, kung di nagkakamali. So, nais namin makipagkaibigan sa inyo. And then, to make the story short, nalaman nila na hindi palang totoon, taga-malayong lugar sila, pero hindi nila mabawi. Ganito rin po nung panahon na ito. Hindi na pwedeng bawiin. Pangalawa, mula doon sa Genesis 25, kung babasahin natin, nung ipinanganak sila, may idea na sila. Nireveal na ng Diyos kay Rebecca. Ano sinabi doon? Na ang panganay, itong dalawang kambal na ito ay magmumula ang dalawang bansa. Ang panganay ay magiging makapangyarihan at ang bunso ay magiging mas makapangyarihan at maglilingkod ang panganay. So meron ng prophecy. So ito yung pangalawang reason. Hindi na binawi ni Isaac yung blessing. Pero ito ang problema. Feeling ko may idea na rin yung nanay. Siyempre, nireveal na ni Lord eh. At may idea na rin si Jacob. Ang problema, pag yung ginagawa mo, yung kahit na alam mo ikalooban ng Diyos, pero mali ang pamamaraan. Mali ang pamamaraan ni Jacob. Kaya kung makikita natin no, isang halimbawa dito, no, si King David, alam niya magiging hari siya. Pero hindi niya pinatay si Saul. Pinagkatiwala niya sa Diyos. Lord, ikaw na bahala. Kahit po kalooban ng Diyos ang isang bagay, pinapagawa sa iyo ng Panginoon, napakahalaga yung tamang pamamaraan pa rin. At alam naman natin, lolo nila, si Abraham, mali ang pamamaraan. Nagkaroon siya ng anak, hindi sa pamamagitan ng kanyang asawang si Sarai. Mali ang pamamaraan. Ituloy muna natin. So ito, nagsalita si Esau, 2 beses na niya akong dinaya, kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Ang pangalan palang Jacob, scammer, manloloko. Kinuha niya ang aking karapatan bilang panganay. Again,
may mali rin po dito, si Esau, binenta niya ang kanyang karapatan. Masasabi natin ito rin yung epekto, circumstance, consequence ng kanyang ginawa. At ngayon, inagaw niya pati ang basbas. Bakit? Kasi binenta mo yung karapatan mo bilang panganay eh. Ang binabasbasan ang panganay. Naukol sa akin, wala na ba kayong nalalabing basbas pa para sa akin? At sinabi diyan, wala na po. Namuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang nabuo sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama, at ito'y hindi na magtatagal, papatayin ko rin si Jacob. Kaya bilang lesson po natin, 1, 2, 3, go! Upang makuha ang iyong ninanais, kahit ito pa ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga po na sumusunod pa rin tayo sa kalooban ng Diyos, pero ang pamamaraan. Huwag po nating mamadaliin yung proseso. There's always a process. Nung tinawag na maging hari si King David, naghintay siya no more than 10 years bago siya naging hari. Hindi niya pinatay. Ang normal nung unang panahon, papatayin mo yung hari para maging hari ka. Magkukudita ka. Hindi niya ginawa. Si Joseph, di ba? 20 years. More than 10 years siya naging alipin. Si Joseph the Dreamer sa Genesis. Bago siya naging governor ng Egypt. Aming taon na dumanan siya ng hirap. Pero yung proseso para mangyari ang kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga, kapamuso, kung meron pong pinapagawa ang Diyos sa inyo, specific na bagay. Halimbawa, ikaw ay feeling mo, ikaw ay tinatawag para maging mayamang negosyante. Huwag kayong mag-under the table. Huwag kayong maglalagay. Di ba? Kasi pag naglagay ka, mali na yan. Feeling mo, tinatawag ka ni Lord. Siguro feeling ko magiging scientist ako, mag-aaral ka. Gusto yung maging top notcher, gusto yung maging dean's lister, huwag kayong mangungopya. Kasi maling pamamaraan yan. Sa lahat ng ginagawa natin, pagiging negosyante, pagiging estudyante, o pagiging empleyado, huwag tayong mandadaya ng ating mga time in natin. So yun po. Ngayon po, dito na po tayo tumungo. Alam natin, nung huli nating nabasa kanina, galit na galit po si Esau. At ang balak niya, papatayin niya si Jacob. Pero ito po yung magandang bagay. Spoiler alert na natin. Sa mga nakakaalam nito, sila po yung nagbati na. Nagbati sila after many years. Dalawang bagay lang muna kasi itutuloy natin to next week. Dalawang bagay po upang magkaroon po ng totoong reconciliation. Dalawang bagay na dapat natin i-consider. Ang pagkagalit na galit po yung kapwa natin, itong dalawang bagay natin, i-consider po natin. Minsan umihingi ka ng sorry, talagang apologetic ka, nagsisisi ka sa kasalanan mo. Kadalasan 'di ba, gusto natin patawarin agad tayo. Pero may mga pagkakataon sa tindi or gravity ng ginawa mo, mahirap po magpatawad. Dalawang bagay po na matututunan natin dito na nakatulong po para mapatawad ni Esau ang kanyang kapatid ni si Jacob. Ito po yung kailangan nating gawin. Yan, mga hakbang tungo sa reconciliation. Number 1, 1, 2, 3, go. Yan, bigyan mo ng space. I need some space. Narinig mo sa pelikula yan? Di ba? Parang akala natin, minsan kasi gusto natin, sorry na. Minsan, dikit tayo ng dikit. Pero may mga normal po pala sa tao na minsan kailangan nila ng espasyo para makapag-isip. Tingnan natin dito, ano yung espasyo? Matindi po yung espasyo dito. Sabi dito sa Genesis 27, verse 42, may nakapagsabi kay Rebecca tungkol sa balak ni Esau, kaya't ipinagbigay alam niya agad ito kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na patayin ka upang makapaghiganti siya. Ano nangyari? 43, makinig ka sa akin, anak, umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. So umalis, nagkaroon po ng space. So ganito po yung distansya nila. Sila po yung nakatira sa Israel, Beersheba, at pumunta siya doon sa ngayon po ay Turkey. Turkey, katabi niya Lebanon, Syria. So yung dito sa kabila naman, dito ay Jordan.
So, lumayo muna siya. Nagkaroon ng space. So, bakit mahalaga po yung space? Pagkagalit sa iyo yung tao, doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Minsan kailangan ng space. Bakit? Pahupain mo muna yung emosyon. Kaya may mga road rage eh. Di ba yung mga nag-viral nung nakaraan, yung tinulak ng pulis. Mali po yung ginawa ng pulis, tinulak niya yung rider. Napanood niyo ba yun? Pero, before that, ang problema nung rider na pabiktim eh. Nung binalikan, may kasalanan pala yung rider, lumalayo na yung pulis. Tapos sinusundan, tapos sinisigaw-sigawan niya pa. Normal tao po yan. Whether pulis ka or ordinaryong tao, kahit sino, kahit siguro ako eh. Baka magalit ako. Although mali po talaga yung ginawa, yung pagtulak. Kasi deadly yun, fatal yun, pwedeng mamatay. Pero bago pa yun, bakit mo kinukulit? Yung mga taong sisiga-sigaan, mataas yung pride, Pag galit po yung tao, huwag yung salubungin. Kahit sa mag-asawa, applicable yan eh. Kaya madalas tayo nakakarinig sa nung kabataan namin, madalas kami nakakarinig mga kaldero, mga nababasag na mga baso, pinggan, nagsasalubungan ng galit. Napakahalaga po ang space. Ang purpose, pahupain mo yung galit. Hindi natin sinasabi na tularan nyo to, na pumunta kayo ng abroad. Wala tayo pang abroad eh. Hanggang dito lang tayo. Pupunta muna ako sa Wawa. Ganyan. Punta muna ako kay mami, kay daddy, kay tita. Pero, hindi ito literal na lalayo ka sa lugar mo. Ang sinasabi lang natin, ang application sa atin panahon ngayon, it is very important to give space. Bigyan mo muna ng panahon para makapag-isip. Bigyan mo ng panahon, pahupain mo muna yung galit. Kasi kahit na magsisi si Jacob sa panahon na ito, yung galit ng kapatid matindi. Siguro, sigurado kung mapapatay ni Esau yung kapatid niya, magsisisi, definitely. Pero, space is very important. Pero again, yung forever space, mali na po yun. Kasi alam na natin, ang ending nito, nagkabati po sila. So, sabi dito, malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko, itong sasalita po dito, nanay, ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. Yes, ng purpose ng paglayo para hindi magpatayan yung magkapatid. Pero hindi natin maitatanggi yung sinabi dito, yung unang statement kanina. Ang purpose din para humupa ang galit. So kaya nga, di ba, pagka tayo galit na galit, ano lagi sinasabi? Huminga ka ng malalim. Ito po ay applicable din sa mga taong nasaktan at sa mga taong humihingi ng sorry. Applicable ito pareho. Hindi masama humingi ng space. Pero ang purpose po nito para hindi maghiwalay forever. Ang purpose nito, pahupain lang yung emotion. Alright? So, kasi pagka sinalubong mo yung galit, lalong magagalit. Pangalawa, ano kaya yung kailangan nating ibigay? Kung una, space, ano yung kailangan ibigay natin? Para magkaroon ng yung reconciliation, yung proseso ng reconciliation. Ano kaya? Pagkain daw. Next week pa yon. So ito. 1, 2, 3, go. Yes. Di ba sabi nga nila, time heals. Bigyan po natin ng panahon. Sabi dito, sa verse 40, mahabang panahon ito po yung si Jacob na ito, galing na siya ng Haran, babalik na siya sa lugar nila. Wala pong cellphone nung panahon na ito, walang messenger nung panahon na ito, walang Viber or anything na communication na pwedeng galit pa kaya yung kapatid ko. Bahala na to eh. Kailangan nang umalis. Hindi ko na ba ikikwento, basahin na lang po natin yung story. Nagbabasa naman kayo ng Bible, Yan, basahin nyo para makita nyo. Kasi may proseso rin dito na nangyayari. So, ilang taon na siya nag-stay dito? Yan ang naranasan ko sa loob ng 20 taon. 20 years. After 20 years, babalik na si Jacob. Haharapin niya na yung kanyang kapatid. Baka sabihin nyo naman, wow, 20 years. Sabi ni pastor,
20 years kita bago patatawarin. Baka meron naman hindi po ganyan ha. Ang application dito, ang prinsipyo na tinuturo, mahalaga yung panahon para mawala yung galit, para magkaroon ng healing. Lalong-lalo kung matindi yung nagawa sa iyo. Dito po nakakalungkot po kung ang isang iglesia, sabihin na natin, 5 years na magkagalit pa rin kayo. 5 years na hindi pa rin kayo nagkakamayan. Sabihin nyo naman, 20 years hindi po. Ang element of time ang pinag-uusapan natin dito. Meron ba dito? Huwag nyo na itaas yung kamay nyo. Baka mamaya, 2 kamay pa itaas eh. 5 taon na, may sama ka pa rin ng loob sa ka-churchmate mo. Taas mo na lang yung hinlalaki ng paa mo. Meron ba dito? Mga nakasapatos, di ko makita. Kung 5 years na, hindi ka pa rin nagpapatawad, after all the space na meron ka na, after all the time na meron ka na, may problema po sa atin. Yes, totoo, kailangan natin ng space, kailangan natin ng time para mag-heal, pero kung until now, sariwa pa rin yung sugat, may problema po sa puso natin. Something na kailangan po natin isuko sa ating Panginoon. Bakit? Ano po ba ang purpose ng time? Ano ba yung purpose na magkaroon ka ng space? Sabi dito, basahin natin. 1, 2, 3, go! The greatest step toward reconciliation is not speaking immediately, but allowing God to work through time, space, and transform hearts. Yung time na yan, yung space na yan, ibinigay sa'yo para hindi palalimin ang sugat, patindihin ang galit mo. Yung time na yan, space na yan, ibinigay sa'yo para ang Diyos ay makakilos sa iyo. Sa taong nakasakit, bigyan mo siya ng panahon, bigyan mo siya ng space. Sa taong nasaktan, okay lang. Kumuha ka ng time, kumuha ka ng space para sa sarili mo. Pero dapat, ang option lagi, ang kaduluduluhan nito, ang goal nito, because gusto mo magkaayos kayo, magkaroon ng reconciliation. Nakakahiya sa harap ng Panginoon, nakakahiya sa lahat ng tao na magkakasama tayo, magkaka-churchmate tayo, mga Kristiyano tayo, until now, 5 years, 10 years now, or sabihin natin, hindi pa rin tayo nagkakabati. Kung meron po sa atin na ganito right now, it's time. Siguro panahon na ito para isuko po yung galit natin, isuko yung puso natin. Hindi ko alam kung meron po sa atin na nakakaranas ito. At hindi po ito applicable lang para sa mga ka-churchmate natin. Kung meron ka kagalit sa kapamilya mo, galit ka sa nanay mo, galit ka sa tatay mo, galit ka sa kapatid mo, galit ka sa kaibigan mo, na ayaw mo na makipag-usap, diba? Kaya minsan ang gulo-gulo ng bahay natin kasi meron kang lihim na galit, ang tagal-tagal na nakatanim niyan, until now may galit ka pa rin. After all those years, space and time na ibinigay sa iyo ng Panginoon, at bilang isang Kristiyano, ikaw ang unang-unang dapat nakakaunawa. Basahin pa natin. 1, 2, 3, go! Time does not automatically heal all wounds, but it often creates the opportunity for God to heal hearts. Space calms emotion, time matures people, and God's grace makes reconciliation possible. Diba? Yung space, para pakalmahin ang emosyon mo, para pababain yung galit mo. Yung time na yan, para ikaw ay mag-mature. Alam nyo, nag-mature si Jacob. Yes, isa siyang scammer, pero hindi siya nanatiling scammer. After 20 years, natutunan niya, pinagdusahan niya yung ginawa niyang panloloko. Naloko din siya 2 beses. Sa loob ng 20 years na yon, nalaman niya, wow, ito yung ginawa ko. Yung isang panlolokong ginawa niya, 20 years siyang nagdusa. Mas maganda po, basahin po natin yon para mas maintindihan natin. Kulang na tayo ng oras eh. Pero, ito nga, doon sa time na yon, na kayo ay merong space, doon sa time na yon na hindi kayo nakakapag-usap, hayaan mong kumilos ang grasya ng Diyos. Hayaan mong kumilos ang kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay matutong magpatawad. O kaya naman, ikaw ay matutong humingi naman ng tawad kung ikaw ang nagkaroon ng nakapag-offend doon sa tao na iyon. Hindi po maiaalis sa relasyon na nagkakaroon ng pagkagalit. Pero ang mali po bilang Kristiyano ay hindi tayo nagkakaayos. Hindi po normal, abnormal po yun. Abnormal po na hindi ho nagkakaayos ang mga Kristiyano. Tinawag nga tayong katawan ni Kristo. Tinawag nga tayong iglesia na ang ulo ay si Kristo.
Tinawag. So, tapos, magkakagalit tayo. Nakakahiya po sa Panginoon. I want to share to you, ito pong buhay ng Ten Boom family. Ang kanilang apelido po ay Boom. Yung 10 is just parang prefix siya kasi sila po ay taga Netherlands. Ang mga anong tawag sa mga tao sa Netherlands? Pag taga Pilipinas, ikaw ay Filipino. Pag ikaw ay taga Netherlands, never mind daw. Sila ay mga Dutch. Sila po ay nakatira sa Haarlem o Netherlands. Sino po sila? Dito po sila nakatira nung panahon na iyan. Sa bahay na yan. Yan. At yun po I think museum na po ngayon yan. Bakit po? Nung panahon na yan, katabi lang nila yung Germany. 1941, 1945, merong World War II. Kasama dyan, di ba, yung mga kalaban, Germany, si Adolf Hitler, kakampi nila yung Italy, si Benito Mussolini, at kakampi rin nila ang Japan, na si Emperor Hirohito. Pero Germany, nung panahon ito, makapangyarihan sila. Sinakop na nila ang iba't ibang bansa, Poland, France, at katabing-katabi nila yung Netherlands. Nasakop nila yung Netherlands. Nung panahon na ito, ang Germany tinatarget ang mga Hudyo. Ano yung mga Hudyo? Sila yung mga Jewish people galing sa Israel. So mga Israelita sila. So ang Ten Boom family, ayan po sila, no? Si Corrie Ten Boom, ayan pong nakatayo. Ayan, dito, sa aking kaliwa. Si Corrie Ten Boom, yan. Siya po yung siya po yung bida natin ngayon, si Corrie Ten Boom. Pero yung pamilya po nila, sila yung mga Kristiyano. Naniniwala sila na lahat ng tao ay pantay-pantay. Pero nung panahon na ito, lahat ng mga Hudyo tinatarget. Dinadala po sa concentration camp. Pero sila, ang nung ginawa nila, nagliligtas sila ng mga Hudyo, tinatago nila sa bahay nila. Pati yung mga resistance, yung mga lumalaban sa pananakop ng Germany. Dito po sa kwarto na yan, gumawa sila ng mga 6 lang kasi dyan eh. Siguro kung tayo maliliit, baka kaya natin 10. Pagka mayroong mga raid, dyan tinatago yung mga tao dyan. So, nakakatakot po yan, ano? Pero 1944, February, meron pong nag-trader, meron nag-chuchu, meron informant. Sila ay nabuking. Bagamat wala hong nahuli dyan sa loob na nagtatago, ang kanyang tatay, kanyang kapatid na si Betsy at si Cory, sila ay dinala, inaresto. 8 days yung tatay niya namatay dahil sa sakit. And then, yung kanyang kapatid na si Betsy ay namatay din sa concentration camp. I think that was December. So, ito po yung sa Germany na ito. Ravensbrück concentration camp. Ang hirap pala bigkasin ng German, ano? Ravensbrück concentration camp. So, dyan sila kinukulong. Yan, pelikula po yan. Hindi po yan yung actual. Meron pa ba? Yan. So, yun yung nangyari. And miraculously, nung December din, 1944, si Cory po ay pinalaya. Ang sabi, clerical error. After a week, ilang araw, lahat dun sa camp na yon, gas chamber sila. Patay po yung mga kasama niya sa kulungan. Diyan sa concentration camp na yan. Ganun po yung nangyayari nung unang panahon. Pinapausukan sila, nilalagay sila sa isang kwarto, pauusukan sila hanggang po sa mamatay. And according po, sa panahon na ito, sa pagtatala, 6 to 7 million Jews ang namatay during this time, during this World War II. Parang di ba? Familiar kayo story sa Bible. Ganyan yung story sa Bible, di ba? Inuubos yung mga Hudyo. Pero hindi po sila nauubos. Sila'y protektado ng Diyos. And then, to make the story short, after many, many years, hindi ho nagbago ang pananampalataya. Kahit na namatayan siya ng tatay, namatayan siya ng kapatid, dahil sa kanilang pagtulong. Kasi hindi naman sila makukulong eh. Pero all throughout ng kanyang buhay, pupunta siya ng iba't ibang bansa teaching forgiveness. And then one time, nang siya po'y nagsasalita, na sa Germany siya, teaching forgiveness, merong isang lalaki na tumayo sa kanya. Itong lalaki na ito, sabi niya, ako
ay dating sundalo. Nazi soldier. Ako ay Kristiyano na ngayon. Patatawarin mo ba ako? Ang unang reaksyon ni Cory, hindi ho agad. Hindi niya agad inabot yung kamay. Nag-isip muna. Pero kumuha siya ng lakas galing sa Panginoon. Di ko alam kung gaano katagal yung espasyo, yung panahon, bago inabot yung kamay at sinabi niya, I forgive you. At kahit po sa kaduluduluhan ng buhay ng kanyang kapatid, ito po yung binanggit ni Betsy. So nagkaroon po ng pagpapatawad, pero itong mahalaga yung sinabi ni Betsy kay Cory. Basahin natin. 1, 2, 3, go. There is no pit so deep that God's love is not deeper still. Walang hukay na napakalalim na hindi kayang abutin ng mas malalim pang pag-ibig ng Diyos. Sa kaduluduluan ng buhay ng kanyang kapatid, pag-ibig pa rin ng Panginoong Diyos. And this is the reason na kailangan tayo makipagbati, magpatawad, magkaroon ng reconciliation because of God's love. Hindi na po ito about us. It's about God's love na. Kaya, kung tayo po'y nahihirapan na magpatawad, diretsahan na tayo. Hindi ho natin tunay na nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Sa harap ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki. Lagi nating sinasabi, kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, bakit ako pa? Pero pag naharap na tayo sa sitwasyon na kailangan natin makipag-ayos, hindi natin nagagawa because of our pride. I invite everyone na tumayo. Kaya kung tayo po'y nahihirapan na magpatawad, nahihirapan makipagbati, mahalaga po dito, balikan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pwede nating sabihin, hindi to karapat-dapat na patawarin. Bakit? Dapat ba tayong patawarin ng Diyos? Naging karapat-dapat lang tayo hindi dahil sa ginawa natin. Because Jesus died for us. Ang pagpapatawad at ang awa, hindi ho pwedeng paghiwalayin yan. Alang-alang sa pangalan ng Diyos, let us forgive one another.